Magkasunod na putok ng baril ang pumukaw sa atensyon ng mga residente ng Barangay City Heights sa General Santos City. Kasunod nito ay naiwan ng dugo ang katawan ng dalawang tao na sakay ng isang kulay asul na tricycle sa kahabaan ng daan sa pagitan ng Aparente Street at Salvani Street, Barangay City Heights, General Santos City. Sino-sino ang mga biktima at bakit nila sinapit ang karumal-dumal na katapusan? February 2, 2026 nang pasado alas 2:30 ng tanghali, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Police Station 3 ng General Santos City. Ang tawag ay tungkol sa naganap na pamamaril sa Barangay City Heights na nasa kanilang jurisdiction. Dahil sa natanggap na report ay agad nilang pinuntahan ang location. Sa gitna ng kalsada ay dinatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng dalawang biktima. Nakadapat nakalaylay ang mga kamay ng isang lalaki habang sa passenger area naman ang isang babae na naliligo na rin sa sariling dugo. Ang driver ng tricycle ay dead on the spot, samantalang ang babae naman ay nagawa pang isugod sa pinakamalapit na pagamutan kung saan ito ay diniklarang dead on arrival. Ang mga biktima ay agad din namang kinilala na sila Nizer Rolaine Jane Aguacito, 24 years old, isang registered nurse at residente ng Orengo Subdivision, Barangay City Heights. Samantalang ang driver naman ay kinilalang ang 32 years old na residente ng Barangay Mabuhay na si Ivan Miano Conde. Kabilang si GSCPO City Director Police Captain Nicomedes Olivar Jr. sa mga unang dumating sa crime scene, kasama ang grupo ng SOCO at mga pulis. Maliban sa mga katawan ay nagawa ding ma-recover ng SOCO ang ID na pagmamay-ari ng driver, ilang dokumento, grocery items at 2 basyo ng bala ng baril. Sa post-mortem examination sa katawan ng mga biktima, lumalabas na nagtamo ng tama ng bala ng baril si Ivan Conde sa ulo, samantalang sa leeg naman tinamaan ng nurse na si Nizer. Sa kuha ng CCTV ng bandang alas 2:30 ng hapon ay nakitang binabagtas ng tricycle ang kahabaan ng kalsada ng Barangay City Heights. Pagdating sa pagitan ng Aparente at Salvani Street ay huminto ito dahil sa nakapula ang ilaw ng traffic light sa intersection. Paghinto ng mga sasakyan ay makikita ang isang motorsiklo na may sakay na 2 tao, naka-jacket, pantalon at kapwa naka-full face na helmet. Pagtapat ng mga ito sa tricycle ay dito na ito bumunot ng baril at pinaputukan ng mga biktima. Unang binaril ay ang driver na si Ivan Conde at ang sumunod naman na putok ay tumama na sa nurse na si Nizer. Matapos ang ginawa ay agad na umalis ang mga suspect. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP, subalit hindi na nila nagawa pang mahabol ang riding in tandem. Kasunod nito ay agad na bumuo ng investigation task group para mag-focus sa kaso. At isa sa mga unang hakbang na ginawa ng grupo ay ang alamin ang pagkakakilanlan at ang family background ng mga biktima. Si Nizer Rolaine Jane Aguacito ay tubong Esperanza Sultan Kudarat. Nagmula si Nizer sa angka ng mga Ilonggo. Simple lang ang pamumuhay ng kanilang pamilya sa Esperanza. Hindi siya lumaki sa karangyaan bagamat mataas ang kanyang pangarap. Sa batang edad ay pangarap na ni Nizer ang maging isang nurse, bagay na kanya namang natupad dahil taong 2024 sa pagsisikap ay nagawa nitong magtapos sa Sultan Kudarat University sa kursong Bachelor of Science in Nursing. Sumunod na taon 2025 ay nakapasa ito sa licensure examination at naging ganap na registered nurse. Sa parehong taon din ay agad itong natanggap sa isang hospital sa General Santos City kung saan ito nagtatrabaho. Ayon sa ulat, February 2, 2026 ng alas 2 ng hapon ay katatapos lamang ng shift ni Nizer. Kaya naman, pauwi na ito sa kanilang bahay sa Orengo Subdivision nang magdesisyon siya na dumaan sa grocery. Ilan sa mga grocery na binili nito ay powder detergent, bleach at downy. Kaya marahil ay plano nito na maglaba pag uwi ng bahay. Paglabas sa grocery store ay pumara si Nizer ng tricycle at dito siya namataan ng tricycle driver na si Ivan Conde na ng araw na iyon ay namamasada.
Masayahin at palakaibigan si Nizer, makulit man ay mabait ito ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Kaya naman blanco ang lahat sa maaaring tao na responsible sa pagkamatay nito. Wala silang alam na taong nakasamaan nito ng loob o maaaring may lihim na galit sa biktima. Kaya naman bumaling ang atensyon ng investigador sa isa pang biktima, ang driver na si Ivan Miano Conde. Si Ivan ay may asawa at 2 anak. Ang pamamasada ng tricycle ang kinabubuhay ng biktima, tulad din ng kanyang ama. Araw-araw ay binabagtas nito ang mga daan sa General Santos City para kumita. Maaga pa itong umaalis ng bahay dahil sa hinahatid nito sa school ang 2 anak bago ito namamasada. Inaabot na ito ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi bago ito umuwi. Di tulad ni Nurse Nizer, si Ivan ay nalaman ng mga investigador na may active na kaso na kasalukuyang dinidinig sa hukuman. Ang biktima ay napag-alaman nila na dating napabilang sa Most Wanted Persons list sa iba't ibang antas. Pang number 9 ito sa regional level, number 2 naman sa provincial level, at number 1 sa municipal level. Taong 2023 ay naaresto si Ivan kaugnay sa nasabing kaso, subalit pinayagan ito ng hukuman na makapagpiyansa ng halagang 280,000 pesos. Kaya naman pansamantala itong nakalaya habang dinidinig ang kaso. Ang 3 bilang na kaso ng panggagahasa at iba pa ang nakikitang motibo ng PNP sa nangyari sa mga biktima. Malaki umano ang posibilidad na may kinalaman dito ang pangyayari. Ayon sa PNP, ang target ng mga suspect ay ang driver na si Ivan, kaya naman ito ang unang binaril at nadamay lamang ang pasahero nito na nurse. Sa ngayon ay tinitignan ng mga otoridad ang posibilidad na ang naganap na insidente ay may kaugnayan sa personal na alitan o hidwaan na nag-ugat sa kanyang nakaraan. Kasunod nito ay naglabas ng CCTV footage ang PNP kung saan makikita ang 2 suspect. Sa ngayon, ayon sa kanila ay patuloy ang ginagawa nilang follow-up operation para matukoy ang pagkakakilanlan ng 2. Bumuo na rin sila ng tracker team. Sa huli nilang pahayag, sinabi ng PNP na nasa 70% na sila ng ginagawang investigasyon at agad na maglalabas ng update kapag nagkaroon na ng linaw sa pagkatao ng 2 suspect na bumaril sa mga biktima. Si Nizer ay may naulilang anak at sa ngayon ay sa larawan na lamang nito nagagawang mahawakan at mahagka ng kanyang ina. Nakakalungkot dahil tanging sa larawan at mga kwento na lamang nito makikilala ang kanyang ina. Si Ivan naman ay may naulila ding 2 anak at dahil nga sa kabi-kabilang balita na lumalabas tungkol sa pagkakaungkat sa nakaraan nito ay nakakatanggap ito ng mga masasakit na salita mula sa mga netizens. Bagamat para sa pamilya ang lahat ay walang katotohanan, ayon sa kanila ay mabait na tao si Ivan at naniniwala sila na lalabas ang katotohanan sa huli. Ayon pa sa pamilya ay walang sino man ang may karapatang humusga kay Ivan dahil maging ang hukuman ay wala pang inilalabas na final na hatol at siya ay nananatili pa lamang suspect. At hanggat hindi napapatunayan ng hukuman na siya ay nagkasala, siya ay inosente. Kung ano ang dahilan at motibo sa pamamaslang, isa lang ang maliwanag. May 2 tao ang nawala ng buhay at may mga pamilyang naulila. Kaya naman panawagan ng PNP at ng pamilya ng mga suspect na sana usigin sila ng kanilang konsensya at sumuko na para mabigyan ng linaw ang nangyari at makamit ng mga biktima ang hustisya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.